Let us open our Bible on Psalms 145 verse 2. Praise the Lord. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Atin itong gawin, no? Gawin natin ito. Every day will I bless thee. I will praise thy name forever and ever. Wala tayong regrets sa buhay natin. Wala tayong pagmahay sa atong kinabuhi. Sa ating na kita ang katotohanan at tayo po ay na-reconciled na sa Diyos. Wala tayong pagsisihan. Wala tayong ibagulbol, wala tayong ika-complain, wala tayong pagbulong-bulong, o wala tayong mga sakit sa loob, wala. Sinabi dito, every day I will bless thee. Pag sinabing araw-araw, pupurihin kita. Ibig sabihin yan, pinasalamatan mo ang mga bagay na natanggap mo sa Diyos. Paggising natin sa umaga, natanggap natin ang hininga. Paggising natin sa umaga, magluto tayo, pasalamatan natin, niluluto tayo. Paggising natin sa umaga, nagbihis tayo ng ating damit. Mula sa damit na pagtulog, pasalamatan natin siya, may damit tayo. Praise the Lord. Pagligo natin, pasalamatan natin, meron tayong sabon na malakas magbula. Pagligo natin, pasalamatan natin, meron tayong shampoo. Pagtapos, pasalamatan natin, may towel tayo, pangpunas. Kahit sa mga maliit-liit na mga bagay, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Praise the Lord. Minsan kasi ang mga tao, para bang sabihin, ano bang ipasalamat ko sa Panginoon? Magtanong ka pa. Ang dami nating ipasalamat sa Panginoon. Sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. Maliit man, malaking bagay man, pasalamatan natin. Pag tayo tumingin saan-saan, pasalamat tayo ko, Lord, pa rin ang ating nakikita. Ang pula ay talagang pula. Ang ganito, pasalamatan natin ang Panginoon. Pag lumakad tayo, nakatayo tayo, pasalamatan natin. Ang dami ngayong di na nakakalakad dyan. Pag tayo bumuhat ng something, nakakabuhat tayo. Pasalamatan. Ang dami nating dapat pasalamatan. Pati yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon na hindi pa dumating, pasalamatan natin sa Panginoon. Kasi naniwala tayo yan ay darating 100%. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sinabi diyan, every day I will bless thee. I will praise thy name forever and ever. Ibig sabihin yan, makarating tayo sa langit. Kasi itong pagpuri sa Diyos forever and ever, doon lang yan sa langit. Mangyayari. Nandito pa tayo sa lupa, kinoconsider na natin na makarating tayo sa langit. Pag sinabi mo, mangyari yan. Praise the Lord. Alam mo, mag-ingat tayo. Pag may magtanong sa atin, dapat yung sabihin natin, meron tayong faith. Meron tayong hope. Yan si Brad Bernard, ginamit lang yan ng Diyos, magtanong sa akin. Pastor, cheat mo man ng imong balay, asa man na kutob. Kahit hindi pa nangyari, sinabi ko na, matapos yan, Brad Bern. Praise the Lord. O, tingnan mo. Sumpay. Matingala ka na lang. Sumpay. Dugtong. Hindi nahihinto. Hanggang matapos. Kasi sinabi mo eh. At saka yung pagsasalita natin, indikasyon niya na meron kang faith sa Diyos. Kasi gi-pray mo eh. Hiningi. Tingnan mo yung mga bata. Ma,
Ngay kog baon. Di gyud na magduha-duha ba? Kabalo gyud sila tagaan gyud sila baon. Magutom na ko. Di gyud na sila magduha-duha. Pakaunon gyud na sila sa ilang ginikanan. Ang Panginoon pa kaya? Praise the Lord. Kaya kapuri-puri natin ang Diyos. Buhay siya, makapangyarihan siya. Every day I will bless thee. I will praise thy name forever and ever. Ngayon, habang nandito pa tayo sa lupa, yan, gawin natin yan, non-stop. Basahin po natin. Psalms 146, 1 and 2. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have my any being. Ayan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, aking kaluluwa. Meron tayong personal. Iba rin yung sabihin natin, oy, purihin ninyo ang Panginoon. How about ikaw? Ako, nagsasabi ako sa inyo, maniwala kayo sa mga pangako ng Diyos. How about ako? Naniwala ako. Magsunod kayo sa Panginoon. How about ako? Sumusunod ako. Di ba? Minsan magsabi tayo sa mga anak, oy, prayerful kayo ha? Ikaw, prayerful ka rin. Oy, magsunod kayo ha? Ikaw, sumusunod ka rin. So, dapat meron tayong personal na commitment sa Diyos. Bago natin sabihin, oy, kayo, purihin niyo ang Panginoon. Oy, kayo, luwalhatiin niyo ang Panginoon. Ikaw. O, di ba ang sinabi dito? Praise ye the Lord. Purihin ninyo. Nagtuturo siya sa mga tao. Siya na nagsasabi niyan, anong sinabi niya? Praise the Lord, O my soul. Hindi lang kayo ang pupuri na sabihin ko, purihin niyo ang Panginoon. Tapos ikaw na nagsasabi, purihin niyo ang Panginoon. Ikaw wala palang gawa. Ito, ganoon ang gawin natin sa buhay natin. Nag-advise tayo sa iba. Tayo mismo ang gagawa niyan. Praise ye the Lord, O my soul. Purihin ang Panginoon sa pamagitan ng aking kaluluwa. While I live, I will praise the Lord. Ibig sabihin niyan, habang nabubuhay tayo sa physical, let this physical tongue praise the Lord. Praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. Ito, physical, dila na physical, magsigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Pagdating mawala na itong physical, nasa spiritual na tayo, nasa kaluluwa na tayo, nasa eternal body na tayo, incorruptible body, that is still your being. That is you. Still, you praise the Lord. Forever and ever, kasi doon na natin yung gagawin sa langit. Praise the Lord. So pag yan ay nakalagay sa isip natin na papunta pala tayo sa langit dahil yun ang paniwala natin, yun ang ating faith, huwag kang paisi-isi. Huwag kang gagawa ng kalukuhan, huwag kang magpatalo sa tukso, huwag kang magpatalo sa mga pagsubok sa buhay mo, papunta ka man kaya ng langit. Di ba minsan na minsahe dito na kailangan maging overcomers tayo lahat. Anong overcomers? Mananaog. Kailangan conqueror tayo. Anong i-conquer natin? Anong taluhin natin? Lahat ng mga tukso, lahat ng mga pagsubok, wala sa kanila manaig para tayo itumba. O, di ba? So, dahil ang ating motivation, ang ating iniisip, makarating tayo sa langit. Pag sinabi mo, I will praise the Lord forever and ever, ibig sabihin yan, hindi natin yan magagawa dito kasi walang forever dito. Doon yan sa langit. Kaya sinabi dito, I will sing praises unto my God while I have any being. Anong any being? Either nasa flesh ka pa, you praise the Lord. Pagdating ng panahon sa resurrection, you will still be praising the Lord because that is your being. Yan ka. Naalaala ninyo yung pumasok si Jesus sa Jerusalem?
Tapos nagkalit yung mga Pariseo, mga Sadducees, kasi para bang nainggit sila na ang mga tao nagsigawan, Hosanna! Blessed is he who come in the name of the Lord, Hosanna! Hosanna means save now. Sabi ng mga Pharisees, mga Sadducees, mga kaaway ni Lord Jesus at that time, hoy, tahimik kayo, mga maiingay kayo, mga asungot kayo, mga mga disgusting kayo. Di ba anong sabi ni Lord Jesus Christ? Basahin natin. Luke 19:40. Praise the Lord. And he answered and said unto them, I tell you that if they should hold their peace, the stones would immediately cry out. Yan. Kung itong mga taong ito tatahimik, hindi magsigaw para purihin ang Diyos, hindi magsalita para pasalamatan ng Diyos, hindi gagalaw sa katawan nila para luwalhatiin ang Diyos. Pag ito sila'y manahimik, ang bato, sila ang pupuri sa Panginoon. Sabihin ng bato, O Panginoong Diyos, nilalang niyo kami, salamat. O Panginoong Diyos, nilalang niyo kami na matibay, salamat. O Panginoong Diyos, nilalang niyo kami na magagamit kami sa mga tao na nilalang ninyo ayon sa, alam mo yung siminto? Kung walang bato, walang siminto. There was a time na ito si Brad Bernard, bago pa yung engineer siya, pinadala yan ng company sa Holcim, union pa yan noon, cement, para istadihan ano ang components. Si Brad Silio, alam niya, lahat ng mga civil engineer, alam nila anong component ng simento. That is composed of 5 stones na giniling at nilagyan ng hardener. Bato yan. Sabihin ng bato, O Panginoon, salamat, ginawa mo kaming useful. O bato. Sabihin ng bato, salamat Panginoong Diyos, nilalang nyo kami na matibay. Diba? May kagamitan, useful sila. Tayo pa. Nilalang tayo sa kanyang imahe. Diba minsan sabihin mo, sino kayang gumawa nitong ganitong ganyan-ganyan? Ang galing naman niya. Ang talino naman niya. Pag makita natin yung halos, yung universe na pinapakita ng mga telescope, sabihin natin, ang galing naman ng Diyos naglalang nito. Gusto kong makita personal ang Diyos. Anong itsura niya? For your information, itong itsura ng Diyos. Created tayo sa likeness ng Creator. Hindi ka magpasalamat yan. Praise the Lord. Na ang naglalang nito, nakahanga-hanga na makapangyarihan na forever na living God. Pag makita mo yung sarili mo, para mo na nakita ang Panginoon. Because we are created in His likeness. Hindi tayo iba sa Kanya. And you are child of God. You are His ears. Praise the Lord. Naalala niyo yung parable dito? Yung prodigal son. Anak na winaldas ang kanyang inheritance. Sabi niya, Pa, bigay mo na sa akin yung inheritance ko, advance. Binigay naman ng ama. Yung pala winaldas. Babae doon, babae dito, lasing doon, lasing dito, lahat. Ang nilagay dyan sa Bible, he went to a riotous living. Pag sinabi mong riotous living, buhay na waldas, buhay na lahat na, masasabi na natin lahat ng klaseng mga vices. Naubos yung pera. Nung naubos ang pera, gutom na. Nag-apply ng trabaho, tigpakain ng baboy. Nung nagpapakain siya sa baboy, gutom na gutom siya. Kumain siya doon sa pinapakain niya na baboy. Naalala niya yung papa niya.
Nung nasa bahay pa ako, never ako kumain ng kapagkain ng baboy. Ang sarap-sarap namin ng pagkain doon. Ano kaya uuwi na lang ako? Maghingi ako ng kapatawaran sa papa ko. Sabihin ko na lang, pa, patawarin mo ako. Babalik ako sa iyo. Pero wag mo na akong bilanging anak. Isali mo na lang ako sa mga katulong. Basta makakain ako ng formal na pagkain. Pagbalik niya ngayon, ang saya-saya ng ama niya. Sa saya ng ama niya, nagparty siya. Nag-react ngayon ang kapatid. Pa, bakit mo hinandaan niyang bugoy na kapatid ko? Kinuha na niya advance yung inheritance niya, winaldas niya, ngayon bumalik dito, pinartihan mo pa. Ano siya ba? Parang nagselos talaga, sabihin natin. Anak, magsaya tayo. Kasi minsan namatay yung anak ko na kapatid mo. Ngayon nabuhay siya. Ganun na lang ang saya ng Diyos. Praise the Lord. Pag bumalik tayo sa Kanya, tatanggapin ka. Pa, bakit ganito ginawa mo? Ang laki-laki ng ginasta mo sa mga party, sa pagkain, sa pag-celebrate, sa pagbalik ng kapatid ko na yan. Samantalang ako, never ako umalis sa iyo. Never ako nagwaldas sa mga kayamanan mo. Never, never. Pa, bakit siya pinartihan mo ako? Hindi. Anong sabi ng papa? Anak, anong ari-arian ko? Yan, lahat ay sa iyo rin. Praise the Lord. Kaya, pupuri tayo sa Panginoong Diyos. We have so much reasons to praise God. We have so much to give thanks to God. Because we have so much privilege from God. Amen? Praise the Lord. Ang hindi lang nakakagawa yan, yung binubulag ng dyablo. Ang hindi lang nakakagawa yan, yung hindi pa na-sanctify. Hindi pa nagkaroon ng born again na pamumuhay. Wala pa, blinded pa. Deaf and dumb pa, lame pa. Tayo. Wow, praise the Lord. We became, we're blind before, now we were able to see. We are deaf before, hindi natin naririnig itong mga words of God. Ngayon, nakakarinig na tayo. Dati hindi tayo nakakapuri, puro pu, ya. Yan ang lumalabas sa ibig natin, expression natin yan. Ngayon wala na yun. Praise the Lord na lagi. Kaya pag magsalita ako dito ng praise the Lord, dapat mabilis kayo mag-praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi kayo, ang puwit nyo lang dyan nakarinig. Inyo ng lubot nakadungog. Hindi man na pwede. Alam mo, nakikinig si Jesus Christ. Ito mga anak ko, mura magway na dawat gikan ako. Sigig pangayo sa ako. Ug madawat na wa may kuan. Magampo ta Lord, protection nimi sa akong pagtulog. Giproteksyonan ka way nahitabo sa imo. Pag mata nimo man ka nagpasalamat. Lord, tagayin ta mig pagkaon sa among lamisa. Pila na kasimana, pila na katuig, sige, kaon walay hunong, wa, manggay pasalamat. So we have so much to give praise, thanks to God. Tapos i-consider pa natin yung forever na blessings. Kaya sabi ni Jesus, pinapatahimik niyo itong mga tao na pumupuri sa Diyos. Pag yan ay tatahimik yung bato, magsigaw yan. Yung mga suckling babes na masuso, sila ang magsinggit para magpuri sa Diyos. Because karapat-dapat lang talagang purihin ang Panginoon. Lalot na tayo. Marami na tayong understanding, marami na tayong knowledge, marami na tayong experience, marami na tayong natanggap sa Diyos, at marami pang darating na tatanggapin natin. Praise the Lord. Pasalamatan natin yan sa Panginoong Diyos. Basa. Acts 4:20. Praise the Lord.
For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Yan. See? Hindi natin mapigilan yung mga nakita natin, yung narinig natin na kadakilahan, pag-ibig, awa ng Diyos, yung lahat ng faithfulness ng Diyos. Hindi natin mapigilan yan na itago na lang natin, baliwalain na lang natin. Hindi po. Puno yung bibig natin sa pagpupuri, puno yung bibig natin sa pagpasalamat, sapagkat sa lahat ng mga nakikita at naririnig natin na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa ating buhay mismo, sa ating sarili. Hindi na ito mahinto, sabihin ko po sa inyo. This will never stop. Tingnan mo yung mga ni-reveal dyan sa Book of Revelation. Paano magpuri yung mga anak ng Diyos doon? Paano magpuri yung mga angels doon? Paano magpuri yung mga creatures ng Diyos doon? Non-stop. Walang hinto. Totoo naman talaga. Dapat naman talaga. Minsan, pumasok ako ng banyo para mag-prepare sa self ko sa physical, para sa devotional. Pagtingin ko sa tiles, sabi ko, Lord, ikaw ang purihin ko nito. Pag upo ko sa bowl, hindi sapnot, Lord, ikaw ang purihin ko nito. Binigyan mo ang tao ng knowledge, gagawa ng ganito. How great thou art. Lahat purihin natin. Nakaupo tayo sa bench, Lord, purihin kita. Binigyan mo ng lakas yung nagpanday nito. Sa totoo lang, kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas, wala tayong magawa. Sa totoo lang, kung hindi bigyan ng Diyos ng knowledge, sino basahin mo yung Bible? Sino ang pinaka-originator sa lahat ng discoveries? God. Sinong architect? God. Sinong engineer? God. Sinong nagturo anong gamitin na paggawa ng arka? Anong kahoy? Anong pandikit? Anong disenyo? Anong height? God. So God is the originator. Pag hindi ito ginanon sa utak ng tao, walang ano ang tao, kamuhang-muhang. Kaya ewan ko bakit yung mga tao, pag yumayaman, pag naging matalino, hindi na naniniwala sa Diyos. Ano, you are following after the footsteps of Lucifer? Look at Lucifer. Ano nangyari sa kanya? Meron pa ba siyang lugar doon? Wala na. Huwag nating gayahin yun. Gayahin natin yung mga faithful. Kaya nga sinabi sa Bible, mark the perfect man. Because the end of that man is peace. What do you mean of that? Ang end ng mga tao na walang pagpuri, pasalamat, walang panampalataya, walang pagsiserve sa Diyos, not peace, trouble. Saan yung trouble? Sa impyerno. Wala. May peace ba doon? Wala. Tingnan mo yung mga description sa Bible. Worm that diet not. Gnashing of teeth. Common ba sa atin makakita ng tao na magganon ang ngipin? Common yan? Kailan mo lang makita yan? Pag nasa extreme anger, pag nasa extreme na talaga naggalit, gaganon yung tao. Doon. Galit na galit ang mga tao sa parusa. Pero wala na silang magawa eh. Yan yung gusto ng Diyos na iligtas tayo sa ganong klaseng kalagayan. This is the reason why. Kaya hindi na maputol yung pasalamat natin sa Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Psalm 71 verse 14. Praise the Lord. But I will hope continually and will yet praise thee more and more. Yes. Pag sinabing hope, hinihintay mo pa. Pag sinabing hope, mayroon kang request na parating. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hope continually. Minsan mag-usap kami ng misis ko, sweldo na bukas, Sabado. Pero bago yung mga araw na yan, naghingi na kami sa prayer, Lord, huwag mo kaming pabayaan, makasweldo kami. Pag isang tao lang dito, hindi namin masweldohan. Ilan yung tao dyan? 11.
Magtrabaho yan 6 days a week. Isang tao lang dyan ang hindi masweldohan, mag-rebuild yan. Mag-boycott yan. Wala na magtrabaho. Kaya pray kami ng pray. Na kada Sabado, kumplito talaga yan. Na wala kang marinig sa mga tao nagtrabaho, salamat pastor, uli namin. Salamat pastor, uli namin. Ikumplito man. Now, di ta mangayo sa Ginoo, asa man ta manguha niya na. Let us hope continually, non-stop. Praise the Lord. Lahat ng hinihingi natin sa Panginoon, let us hope. Pag sinabing hope, umasa ka. Pag sinabing hope, naghintay ka. Pag sinabing hope, matatanggap mo yan. Tapos, habang naghihintay ka, anong gagawin mo? Magbagulbol ka? Mag-complain ka? Magduha-duha ka? Ayaw. Praise Him more and more. Praise Him more and more. Praise Him more and more. Lagi kang magpuri sa Panginoon. Lagi kang magpuri sa Panginoon kasi wala tayong nakikita na failure sa Kanya. Tingnan mo yung mga scientists. Bakit binibigyan sila ng wisdom ng Diyos? If the earth will be slower, the speed of spinning, this earth will become instantly ice. And if the speed of the earth will become faster, all of us will be say mahitabo, manglagpot ang tanan. So perfect ang Diyos. Praise the Lord. Perfect. Hindi niya hinayaan yung earth na mag-slower kaya mag-ice tayo. Hindi niya rin hinayaan yung, ilang centuries na ito? 365 days bago siya makaikot sa paligid ng sun. 24 hours siya bago magdating doon sa starting niya. Perfect. Praise the Lord. Let us praise Him more and more. Alam mo, kung magpuri tayo sa Panginoon, huwag natin gawin na parang tinitipid natin. Kaya nga, pag mag-response kayo ng praise the Lord, minsan makinig ako sa preaching ko, bakit? Parang walang tao nakaupo dyan. Bakit di naririnig yung ano? Pero kung magtawag tayo na kung sinong tawagin natin, mag-echo pa. Ah! Diba? Pero hindi naman sobra. Basta, ano lang ba? Marinig, klaro yung pagpuri natin sa Panginoong Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord. Ano talaga? Pakita natin yan sa Panginoon. Alam mo, masaya ang Panginoon baya niyan. The more natin pinupuri ang Panginoon, sabihin ng Diyos, salamat. I-acknowledge nila yung aking sagot sa mga prayers nila. Kasi pag hindi ka magsalita ng praise the Lord, parang hindi mo na-acknowledge na gumising ka ng umaga na humihinga. Parang hindi mo na-acknowledge, mamaya meron kang lulutuin. Parang hindi mo acknowledge, maglakad ka, hindi ka ma-out balance. Parang hindi mo in-acknowledge, maglabas ka kung saan nakakabalik ka ng buhay. Lahat yan dapat natin i-consider. Kaya inawit natin kanina, His eye is on the sparrow. He watches me. You have to thank that. Mag-hire ka ng security guard, mahal ba yan? Mag-hire ka ng tao para mag-guide sa'yo dahil bulag ka? Ang hirap kaya. Pero bakit nag-iisa tayo? Makalakad, makauwi. Pagtingin mo, colored. May pula, may yellow, may blue, may puti. Mayroong lavender, may checkered, may buntis. Maklaro mo lahat. Pasalamatan natin yan ang Panginoon. Praise the Lord. Basa, Psalm 71:23. Praise the Lord. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee, and my soul which thou hast redeemed. Yan, my lips shall greatly rejoice, not little. Great talagang. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee. Kaya pag mag-awit tayo dito,
Hindi kayo kulang na lang mapanis yung laway natin. Ay hindi natin ginagamit eh. Mag-awit, tayo, opening song. Ano siya, nababa sa gurami? Kita magbaba sa gurami? Ayaw. Buksay mong baba. Praise the Lord. Gamitay mong kusog sa paghimaya sa Ginoo. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee. Kano sa man dayta mag-awit sa Ginoo, di ba pag magsimba ta natay opening song. Kung devotional, opening song lang. Kung Friday, Wednesday, meron tayong opening, meron tayong testimony song, or middle song, meron tayong closing song. Sa mga awit na yan, make your lips or mouth great, praising and singing for you, for thee. My soul which thou hast redeemed. Ha? Bakit tayo mag-awit ng malakas, yung klaro, nadadama natin yung mensahe, ina-absorb natin? Hindi ba tayo masakitin? Healthy ba tayo spiritually? Tingnan mo yung tao na healthy kung kumain. Pero yung masakitin, halos walang makitang pagkain na gustong kainin. At kung magsubo man, timi kayo. Masakitin yan eh. Eh ganun din sa mga awit. Hindi kayo muratag masakiton. Mura kagway na sabtan sa mensahe, mura kagway, parang hindi mo feel ang impact ng inaawit natin. No, hindi pwede. Lahat ng inaawit natin dito, bago namin yan, sabihin si Pastor RJ itong awitin, dapat feel natin yan. Meron niyang relation sa mensahe na ipipreach. Praise the Lord. Hindi lang kayo basta nagselekte ng awit dyan na wala mo lang kinalalaman sa topic. O ano yung inawit natin kanina? His eye is on the sparrow. Dapat feel ang mensahe. Para pagdating ng message, oo nga pala, no? I have to praise the Lord. Imagine, ang mata niya hindi humihiwalay sa akin para ako ingatan. O di, go inside. Bakit? Niredeem ka na niya eh. Wala ka na sa kamay ng diablo eh. Pasalamat ka. Eh, sinong tao dito na kinidnap, tapos binayaran yung ransom, na-release siya? Ano kayang sabihin ng tao na yan? Sabihin niya siguro sa nag-ransom, kahit buong buhay ko, ibayad ko sa iyo, kulang pa sa ginawa mo sa akin. Lalo't na sa Panginoon. Yung redemption ng Diyos sa buhay natin is the outcome of that taking you out of hell and bringing you into His everlasting glory and kingdom. Hindi ka magpasalamat yan. Hindi ka masaya niyan. Redeem ka ng Diyos. Hindi lang kay basta redeem na wala ka man lang nakikitang benepisyo. No. Kaya, every word of the Word of God, intindihin natin. Praise the Lord. Lahat ng mga pinipreach dito, nababasa natin, every word, may mga connecting messages. Pag sinabing redeem, wow. Sobra ka pa na nalagay sa pawn shop at na-redeem ka, higit ka pa. Tingnan mo yung atmosphere sa langit, anong ginagawa nila doon. Basa. Revelation 4:8 and 9. Praise the Lord. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Yan, they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. When those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever. And sino yung nakaupo sa trono na yan? At ang description nila, who was, who is, and forever. Ano ba yung was?
Kung magkwento ka ng nakalipas, di ba gamit tayo ng was? Praise the Lord. I was so happy yesterday when I met my cousin. O, past tense eh. And is, di ba pag present, gagamit tayo ng word is. Today is. Anong araw ngayon? Tuesday. Hindi ka man pwede magsabi, today was Tuesday. Hindi pwede yun. So pag sinabi, pag present, today is Tuesday. So, was is past tense, or yesterday, is present, or today. Ano pa? And to come, future. Siya yung nakaupo sa trono, ha? Yun yung description niya. Let us identify Him. Sino yan? Basa. Hebrews 13, verse 8. Praise the Lord. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Yan. Praise the Lord! Praise the Lord. Si Lord Jesus Christ yan. Minsan maraming mga reliyon ngayon tingin nila kay Jesus, tao lang talaga. Tao lang talaga. Tao lang. Tao lang talaga. Samantalang tagalangit, He is Lord God Almighty, which was, which is, and which is to come. That is Jesus Christ. Tingnan mo yung namatay doon sa... Kaya nga, if you ask me, kung meron ba akong encounter sa buhay na Diyos na si Jesus Christ, I have so much encounter. I have so much experience. He walked with me. He talked with me. And He worked His miracle with me. Tingnan mo yung taong namatay na nabuhay, si Mr. August. Dinala yung kaluluwa sa langit. Sino nakita niya doon sa trono? Alam nga, magsinungaling siya. Maliwanag, kinuwinto niya sa akin eh. Pagtanong ko, ano nangyari sa iyo? Brad, ano nangyari sa iyo? Bakit nawadan kag malay niya? Yung pala, yung spirit niya dinala. Pagdating doon sa langit, sabi niya, nakita ko yung trono. Isang trono. May nakaupo doon. Tumayo, lumapit, nakita ko yung mark ng pako. Hindi talaga in-erase yun ni Jesus. That is His identity. Yung sa ano rin, sa paa, kasi mahaba yung damit na puti. Pag ganon, siyempre maglabas yun minsan yung paa. Kita niya. Pero ang muka, liwanag lang nakikita niya. Pinatong yung kamay sa kanya. Pinagaling ko na ikaw. Gumaling siya, hindi. Gumaling. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi kayo pagtapos nyo, nakita nyo, pinagaling ko na ikaw. Pag nung nabuhay siya, naghingalo pa rin siya. Suka pa rin siya ng dugo. That is falsehood. Kaya I have so much to witness about Jesus. Ganon din kayo. Praise the Lord. Ipurihin natin ang Panginoong Diyos. Yes, si Sister Ending. Nung minsan niya na nagbakasyon yan, pinatawag nila ako. Wala na yan, halos mamatay na yan. Yung kanyang pawis sa ulo, parang mga munggos na nagtutulo doon sa buhok niya. That is sweat of death. Pawis ng kamatayan. Alam ko yung pawis ng kamatayan. Para kang gi-preserve. Lamig ng katawan mo, walang kainit-init. Wala na yun. Tingnan mo ngayon, praise the Lord. Nandyan pa si Hans. Wala pa si Hans ata at that time starting na. Wala pa. Binigyan siya ng anak na handsome. Praise the Lord. Bright pa. Kaya pag makita ko si Hans dito, mag-sacrifice siya ng panahon. Lagi magtugtog yan dito. You practice, you can play.
Madali siyang matuto. Kahit bigyan mo yan ng violin, makakatugtog yan. Masinop mag-practice. Di ba? Yung tagalangit, wala silang ibang ginawa. Purihin ang Diyos. Dahil i-consider natin how He made you, how He made you to exist. Paano ka naging tao? Nako, ang laki. Kaya yung kanilang nabasa na yung Hebrews 13:8, no? That Jesus is the same yesterday, today, and forever, and He is the one that sat on the throne. He is the Lord God Almighty. Di ba? Minsan may mga taong manager o owner ng establishment. Mag-disguise yan sila. Magdamit ng parang pulubi, magdamit ng mga marurumi, para lang pala i-test yung kanyang mga trabahante, how they treat person in their business. Kaya ganun si Lord Jesus, nag-disguise lang yan, nagpakatawang tao. Ngayon, nagpakatawang tao siya, when in fact, Diyos siya, tao pa rin tingin mo sa Kanya. Hindi mo alam, nagpakatawang tao siya para lang iligtas ka. Ngayon, hindi mo siya i-acknowledge that He is God. Praise the Lord. Useless ang reliyon sa mundong ito na hindi naniniwala kay Kristo na Diyos. At malaman mo naman yung tao na naniniwala kay Kristo that He is God, nababago yung buhay nila. Pero paniwala mo lang kay Kristo tao, wala. Puno ka pa rin ng bisyo. Kahit preacher ka na, puno ka pa rin ng sabong kahit sabihin ka pang preacher ka. Patay ang Diyos mo eh. Si Jesus hindi tao. He is living God. He made man for our sake. Tingnan mo, liwanag masyado. Ang Bible na, tagalangit na nagtestigo niyan. Praise the Lord! Praise the Lord. Oh. Di ba kung gusto mo magpunta ng ibang lugar na hindi mo pa napuntahan? I want to go to Canada when I can meet a person who came from that country. Pag dumating yung isang tao galing Canada, maniwala ka ba sa sabihin niya? Of course, kaya nandoon yan galing eh. You know, bro, Canada is like a big freezer. Soup cold. Anong suot nyo doon? Siyempre, ma-describe niya lahat. Sometimes, nagsusuot kami 6 kapatong. Maglabas kami, hindi mo pwedeng i-expose yung tainga mo. Maging brittle yan. Titigas yan. Pag nakamot mo yan, mabali pa yan. Pag hindi ka nag-glove, magkaroon ka ng frostbite. Magsamad-samad na. Maglakad ka doon, hindi ka mag-ingat, slide ka. Madulas. Lalo't na magkaroon ng ice block. He can't tell so much about Canada because he went and he lived for how many years? O ngayon, ang tagalangit, nagsaksi. Di ka maniwala nito? Na yung dinescribe na nasa trono, the Lord God Almighty, which is, and is to come. The Almighty. That is Jesus Christ. Praise the Lord. Hindi ka maniwala yung tao na umakyat yung kaluluwa doon sa langit, nakita niya sino nakaupo sa trono, you will not believe. Pag sabi sa testimony niya, gumaling siya. Gumaling man talaga siya. I witness it. Together with my members in Jensen. Kaya, wala na tayong pag-alinlangan. He is worthy to receive praise, thanks. Basa, Revelation 7:12. Praise the Lord. Saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Yan. Blessing. May blessing ka. Purihin mo ang Panginoon. Glory, may kaluwalhatian ka. Purihin mo ang Panginoon. Thanks and thanksgiving and honor and power and might
Yun ang ating i-render sa Diyos. Be unto our God forever and ever. Bless ka, purihin mo ang Panginoon. Victorious ka, purihin mo ang Panginoon. Bright ka, purihin mo ang Panginoon. Nakagawa ka ng mabuti, purihin mo ang Panginoon. Ginamit ka as instrument, maraming na-bless na tao, purihin mo ang Panginoon. Doon natin ibigay lahat sa Kanya. Hindi sa atin, hindi sa tao. Praise the Lord. Bakit? Basa, Revelation 4:11. Praise the Lord. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou wast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yan, thou art worthy. Takus ka, O Ginoo, para mo dawat og himaya kadungganan gahom kay tanan gihimo nimo, tanang butang gihimo nimo. Ultimo buhok namo nga bisang usa niya na ikaw nagbuhat niya na. For thy pleasure they and are and were created. Si Jesus Christ na. Si Lord Jesus yan. Praise the Lord. Sino ba yung tinagurian na lamp? Cordero. Basa. Last verse. Revelation 4:11. Revelation 5:12. Sorry. Sige. Praise the Lord. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Yan. See? Biglang nagkaroon ng change of identity. Kung sino talaga yung Almighty na yan. Kanina, which was, which is to come. Kung sino talaga yung worthy na magtanggap ng lahat na karapat-dapat sa Kanya. Identified the lamp. Meron pa ba? Sino ba yung lamp na yan which was slain? Di ba si Jesus Christ yan? Napakaliwanag yan. Amen? Praise the Lord! Kaya, let us believe Jesus Christ that He is the Almighty God. Time will come. Father, Son, Holy Spirit, or Holy Ghost. Mag-assemble yan sila. Isa lang yan eh. Siya rin yan. There are three that bear witness in heaven. And they are one. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And isa lang yan sila. Kaya to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos. Every day will I bless you. I will praise your name forever and ever. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. Salamat tayo sa Panginoong Diyos.